Good afternoon, sir. I'm Caitlin. And I'm Janine. We are grade 9 students from MNCHS. Happy po kami dahil napaunlakan niyo po kami ngayong araw para sa interview na ito, and here's our first question. Anong ibig sabihin ng pangalang Chiki Chow at may special po ba itong kahulugan? Very nice question. Kasi syempre, nung nagsisimula kami, nag-isip muna kami kung anong product ang ibebenta, di ba? So, ang naisip kasi namin is magbebenta kami ng fried chicken. Isa sa mga naisip ko nang nagpo-formulate ako ng mga pangalan is, since ang ibebenta namin is chicken, kaya naisip ko yung Chiki. Then, syempre, gusto natin kumain, di ba? Opo, Yes. opo. So, kaya naging chow. Pinag-combine ko yung dalawa, Chiki, chow. Yan. So that's the special meaning behind that. Yes. Tsaka para mas madali din yung recall. Example, pag nag-business tayo, dapat yung pangalan natin is may mabilis yung recall ng customers. Na pag sinabi nila, madali nilang matandaan agad. So here's our second question. Ano po ang pinakaunang hakbang na ginawa niyo para simulan ang napili niyong negosyo? For us, nung nag-start pa lang kami mag-business, first is inalam ko muna kung sino yung target market ko. Kasi syempre, bago ako mag-provide ng products or ng service, aalamin ko muna kung ano yung profile ng market na gusto kong pagbentahan. Which is, nung nandito kami ngayon sa food industry, syempre, inalam din namin yung profile na gusto din namin makaserve ng mga kids. Tapos gusto din namin na kahit bata, kahit matanda, or adults is may market kami. So, napili talaga namin is chicken. So, inalam muna namin yung customer profile dito sa Masbate, which is mga mahilig tayo kumain. So, doon kami nag-start. Inalam muna namin yung customer profile. Then, saka kami nag-provide ng product. Isa din yan sa pinakamagandang question. So, nung nagsisimula kami is that, syempre, inalam muna namin yung whole process. Then, dinocument namin yung bawat process para kahit sino yung mag-handle or mag-operate ng business is may susundan sila. Para ito yung tinatawag na SOP or Standard Operating Procedure. Pag meron kayong SOP, mas magiging organized, magkakaroon ng standard yung business, so mas mapapadali yung trabaho. So the fourth question is, may mga bago po ba kayong produkto na gusto niyong i-launch? Yes. Meron kaming bagong ilo-launch na products dito sa Chiki Chow. And hopefully ay magustuhan ng mga kapwa nating Masbateño. Pero as of now, secret. Ang fifth question is, kung may mga challenges na dumating sa inyong business, paano nyo mapapanatili ang kalmadong isipan? Isa din yan sa pinaka-importanting karakteristik ng isang entrepreneur or business owner. Siyempre sa business, di natin maiwasan na may mga challenges tayong kinakaharap. Ang importante dito is paano ka magre-react or paano mo i-handle yung reaction mo. Example, pag may mga bagay tayong hindi natin kontrolado, wag na natin masyadong stressin kasi hindi natin siya control. Doon tayo mag-focus sa mga bagay na kaya nating solusyonan or meron tayong control. Laking tulong na before natin i-tackle yung mga pag-solve ng problems, i-make sure muna natin na tayo ay kalmado para makapag-isip tayo ng mas maayos. Kasi pag stressed ka na or rattled, hindi ka na makakapag-isip ng maayos, doon na pumapasok yung mali-maling desisyon. So, before we tackle the problem, take a deep breath, inhale, exhale. Yan. Then, saka na natin banatan yung problem or challenges. Sir, thank you so much for your time. Sobrang dami kaming natutunan at naintindihan. Thank you for having me and hopefully ay may natutunan kayo, pati yung mga viewers natin, and ma-apply din nila sa kanilang business. This serves as a reminder na kung kayo may natututunan, kahit ako din may natututunan din. So, thank you so much. Thank you so much po. Boom. Thank you po. Bye. Bye.